How are you streamers? Welcome to M-Stream. Samahan niyo ako sa isa na namang Marvel Cinematic Universe rewatch. Ano-ano kaya ang mga detalye, easter eggs at references ang maaaring nalagpasan mo sa pelikulang Thor? Hayaan mo, tulungan kita. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang simula ng pelikula ay sa isang disyerto na puno ng mga bituin. Makikilala natin dito si Jane Foster at si Darcy Lewis, ganun rin si Professor Selvig. Makikita natin dito ang pagbabalik na karaan sa Tonsberg, Norway, 965 AD. Ito rin ang lugar na nakita natin sa unang pelikula ni Captain America. Ito rin yung magiging bagong Asgard sa pelikulang Avengers Endgame. At patuloy pa natin itong nakita sa pelikula ni Thor na Thor Love and Thunder. Nakita natin ang isang laban sa pagitan ng mga Asgardians sa pangunguna ni Odin Allfather at ang mga Frost Giants sa pamumuno ni Laufey. Ang istoryang ito ay halos base rin sa comics, pero ang iba ay galing sa aktual na Norse mythology. Pinamumunuan ni Odin Allfather ang Norse gods at sa Marvel Comics isa siya sa mga pinakamalakas na karakter. Dito nawala ng mata si Odin. Dito rin nagsimula ang istorya ni Loki. Mapapansin natin ang ilan sa mga tagong yaman ni Odin. Kabilang na dyan ang Casket of Ancient Winters na minsan na ginamit ni Loki sa Marvel's What If Episode 7. Makikita natin ang Mjolnir. Sa comics may nakasulat dito na kung sino man ang may hawak nito ay siyang karapat-dapat at siyang magkakaroon ng kapangyarihan ni Thor. Pero dito sa pelikula, nagdesisyon ng mga artists at designers na ilagay na lang ito sa isang disc na may nakasulat din na ang ibig sabihin ay kung sino mang may hawak nito ay siyang bibiyayaang gamitin ang kidlat at bagyo. Makikita natin ang isang tuning fork na may kakayahang makapaglabas ng mga halimaw. Mamapansin natin doon ang Eternal Flame na may naging malaking parte sa pelikulang Thor Ragnarok. Sa introduksyon makikita natin ang suot ni Thor na halos hango sa comics. Makikilala natin dito si Lady Sif at ang ilan sa kanyang mga kaibigan na sila Fandral, Hogun at Volstagg. At ang nanay ni Thor na si Frigga. Pansinin natin yung reaksyon ni Frigga habang binabati ni Odin si Thor. Thor, Odin's son, my heir, my firstborn. Medyo pong mait yung kanyang naramdaman, yun ay dahil hindi naman si Thor ang firstborn, dahil si Hela ang unang anak na nakilala natin sa Thor Ragnarok. Mapapansin natin ang dalawang uwag sa trono ni Odin, ang isa si Hugin na ang ibig sabihin ay kaalaman at si Munin na ang ibig sabihin ay memorya. Sila ang tagakalap ng balita para kay Odin. Hindi natuloy ang seremonya dahil sa mga Frost Giants at doon pinakawalan ni Odin ang Destroyer. At matapos yun ay minanipula ni Loki si Thor upang maghasik ng gulo sa Jotunheim. Makikilala natin dito si Heimdall na agad sila pinigilan. Dahil alam niya na may kahinahinala silang gagawin kapag kasama si Loki. Matapos ang gulo, dito na nag-away ang mag-ama. Father. Pinangaralan ni Odin si Thor at binigyan ni Odin ng karisma ang Mjolnir. Whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Ito rin yung naging rason kung bakit may potensya na mabuhat ni Steve ang Mjolnir sa pelikulang Avengers Age of Ultron. At ito ay nangyari sa Avengers Endgame. Samantala, ang bangin na kung saan bumagsak ang Mjolnir ay pinagkaguluhan at syempre, nandyan rin ang legend na si Stan Lee. Dito na nalaman ni Loki na siya pala ay isang Frost Giant at inamin ni Odin na baka sakaling siya ang paraan upang mabigyan ng kapayapaan ang pagitan ng mga Frost Giants at Asgardians. Binasag ni Thor ang isang tasa. I know, it's great, right? Another. Kinumpis ka ng shield ang ilang gamit ni Jane. Sa pagpapahinga ni Odin, nagmisturang bukas ang trono niya para kay Loki. Pinasok ni Thor ang lugar kung saan nandoon ang Mjolnir. Dito natin nakilala si Clint Barton, ang Hawkeye na ginagampanan ni Jeremy Renner. Inutusan ni Loki si Laufey na patayin si Odin. Binigyan naman ni Thor ng impormasyon si Jane ng kanyang nalalaman tungkol sa siyensya at mahika. Your world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree.
Nabanggit niya ang siyam na lupain. Ang Worlds Tree or Yggdrasil Tree ay laman ng ilang realms na minsan na nating nakita dito sa MCU, gaya na lang ng Asgard, Midgard, ang planetang Earth, Jotunheim, ang lugar ng mga Frost Giant, Svartalheim, ang lugar ng mga Dark Elves na nakita natin sa Tour the Dark World, ganun rin ang Vanaheim. Nandyan ang Nidavellir, ang tahanan ng mga dwarves gaya ni E3 na nakita natin sa Avengers Infinity War, Niflheim, kung saan galing si Hela, Muspelheim, ang tahanan ni Surtur, at ang Alfheim na tahanan ng mga elves na hindi pa natin nakikita. Pumunta sa Midgard si Lady Sif at ang tatlong tagapaglaban upang hanapin si Thor. Dito na kinalaban ni Thor ang Destroyer. At ang pinakaihintay natin, ang pagiging karapat-dapat niya. Sa Asgard, hinarap ni Thor si Loki at dito na niya sinira ang Bifrost. Dito natin nalaman na nakipag-ugnayan si Loki sa mga Chitauri na utos ni Thanos. At sa post-credit scene, binigyan ni Nick Fury ng trabaho si Dr. Selvig para pag-aralan ang Tesseract, sanhi ito ng pagbabalik niya. Nalaman ni Loki ang rason kung saan siya nararapat at siya rin ang magiging rason kung bakit may Avengers. At yan ang ilan sa mga pagbabalik tanaw at ilan sa mga nakita ko sa pelikulang ito. Comment down below if you want to join in my custom shoutout. Don't forget to leave a like, subscribe my channel. Kita-kita tayo sa susunod.